Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapangunang balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Lunes. Ayo 19 tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Headline. Masobra anong kagatos ka mga student athlete magatiglawas ang Western Visayas sa palarong pambansa sa Ilocos Norte. 9.8 million pesos nga assistance ginrelease sa displaced families nga napektuhan sa paglupok sa bulkan Kanlaon. Tatlo katunilada nga campaign waste na kolekta sa Pigendro sa sigisigi nga Limpyo Election Drive. 23 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiska sa duha ka dalagkong operasyon sa siyudad sang Bacolod. Oplan halalan 2025 sa More Power nangin madinalagon. Free nga driving seminar sa mga estudyante ginlunsar agud na pungga ng aksidente sa mga kalsada sa Iloilo. Anay rebelde nagbaton sang buli galin sa Iloilo Provincial Government kag Philippine Army. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye na sa aton nga mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra anong Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. athlete mag-representa sa Western Visayas sa 2025 palarong pambansa nga hiwaton sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian May Grace. 600 ka student athletes gikan sa Western Visayas nga magarepresenta sa rehiyon sa 2025 palarong pambansa nga hiwaton sa Ilocos Norte. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Hernanes Escolar Jr., tagpamaba sa DepEd Western Visayas, ginpahayag niya nga may 1,005 nga bugos na delegasyon ang rehiyon nga ginalakipan sa 608 ka student athlete, 152 ka coach, assistant coach kag chaperon, kag 245 ka miyembro sa technical working group lakip na ang anong kagobernador sa rehiyon. Lagi pa sa numero ang Negros Occidental kag inina ang ulihin nga kahigayunan nga mangin kabayan sila sa Western Visayas sa palarong pambansa matapos sa gintugod na ang Negros Island Region kon NIR. Nagbiyahe ang bugos nga delegasyon sa Western Visayas ang Sabado, Mayo 17, nagabot sa Manila sa Domingo, Mayo 18, kag ginalauman nga mag-aabot sa Ilocos Norte sa Mayo 19. Ginpahayag pa ni Escolar nga agud pa pasiguro nga wala sang anuman nga problema sa pag-abot sa mga student athlete. May pila na ka miyembro sa TWG nga una na nga nagpadulong sa Ilocos Norte. Hiwato ng opening program sa palarong pambansa sa Mayo 24 kag magalawig ini tudtong Mayo 31. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 8 million pesos nga assistance ginrelease sa displaced families nga napektuhan sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nag-release ang 9.8 million pesos na assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga displaced family nga apektado sa paglupok sa bulkan Kanlaon. May 1,711 ka internally displaced person ang nagbaton sa cash assistance pinaagi sa emergency cash transfer upon ECT program. Sa masobra 1,700 ka pamilya,
1,362 sa ila ang gikan sa La Castellana, 327 sa La Coronada City, kag 22 sa Bago City, Negros Occidental nga mga lugar nga naapektuhan sa ash fall kag sulfuric emissions bangod sa aktibidad sa bulkan. Kada pamilya nagdagan sa tig 5,775 pesos nga assistance. Dululungan ang ginhuwat ang payout sa kada local government unit. Ang ECT isa ka intervensyon sa DSWD nga nagakomplement sa provision sa in-kind assistance pinaagi sa unconditional cash support sa mga biktima sa kalamidad o kung emerhensya. Gimpayag ni DSWD6 Regional Director Arwin Raso nga akusar padayon na paghatag sa family food pack, ang ECT makabulig sa gilayon nga kinahanglanon sa mga displaced family. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 3 katoneladas ang campaign waste na nakolekta sa Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office sa Mayo 13 ug Mayo 16, kabahin sang limpyo eleksyon sang gobyerno probinsyal. Sandig sa dato sa sulod pa lang sang 5 ka adlaw 3.1 tonelada na ka election waste ang napangkakas. Ang numero posible pa nga magasaka bangod padayon man ang pagpanglimpyo kag patigayon sang operasyon sang opisina. Suno kay PGNRO Supervising Environmental Management Specialist Mitzi Piña Florida, kalabanan sa mga basura nga natipon amo ang mga tarpaulin, low density plastics, kawayan, lansang kag salsalon. Dugang pa ni Piña Florida agud makabulig sa kalibutan ang mga materyales nga nakolekta ay human sa mga pamuslanon ng mga butang kaangay sang eco bags. Sang 2022 napatuman man ang pareho nga tikang sang PGNRO pagkatapos ang piniliay sa diin ng mga basura nga ginbilin sa kampanyahan ay ang ila ginahimo nga dugang nga palangabuyan sa mga pumuluyo. Suno sa Supervising Environmental Management Specialist, kung mapabayan ang mga campaign waste, nagagabok kag nagapudpod kag mangin microplastic ang mga toxic nga epekto sini sa palibot sa ikayong lawas sang tawo. Wala sa payan nga nagtakop na ang piniliay ang mga ebidensya sang mainit nga kampanyahan ay ang klaro sa gyapon nga makita sa mga dalanon. Gani pangabay sang PGNRO sa mga LGU ukdan ang limpyo eleksyon ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Radyo Pilipinas News. 23 milyon pesos na valor sa illegal na droga na kumpiska sa duha ka dalagko nga mga operasyon sa siyudad sang Bacolod. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Naglabot sa 3.5 kilos ang shabu nga nagabalor sang 23.8 million pesos ang nakupiska sa Bacolod City Police Office sa duha ka dalagko nga operasyon sa siyudad. Sa Country Home Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City, arestado si alias Jom matapos ma-recover sa City Drug Enforcement Unit ang 2,500 grams ng shabu nga nagabalor sa 17 million pesos. Nasundan pa ini sa isa ka operasyon sa Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City na nagresulta sa pagka-aresto ni alias Robert matapos magkuhaan sang isa ka kilo nga shabu nga nagabalor sa 6.8 million pesos. Suno kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joris T. Coronica, seryoso kag mabaskog ang kampanya sa DCPO para madakpan ang mga nagaruso sang iligal nga droga sa syudad. Sa karon naman nadakpan ang iyara na sa kustudiya sa kapulisan kabaga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 tungod sa pagbaligya sang iligal nga droga. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa masangkad ganta illegal drug operations ang Iloilo City Police Office nagresulta ini sa pagkakumpiska sang 6.9 million pesos nga balor sang illegal nga droga sa sulod sang 15 ka adlaw nga operasyon. Ini na kumpiska sang ICPO Malinmayo 1 tubtob 15 karon nga tuig sa 17 ka mga anti-drug operations nga nagresulta sa pagkadakop sang 21 ka mga individual. Sa 21 ka mga dakpan siya mga high value target individual on sa street level kag isa ang minor de edad. Suno kay ICPO Director Police Colonel Kim Ligada, kada gramo sang droga nga nakumpiska madamo nga kabuhi kag pamilya ang nasalbar. Gani importante nga padayunon ang masangkad nga kampanya kontra illegal nga droga sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Nagmalinalago ng Oplan Hanalan 2025 sa More Electric and Power Corporation sa siyudad sang Iloilo. Ang kumpanya wala sa may nabalhag ng major power-related incident sa masobra 30 ka oras nga pagbantay sa Iloilo. Suno sa More Power, may pila ka magin palabot sa 24/7 hotline nga electrical concerns kagiliyon nila ini nga ginrespondihan. Naibuluhan nga yara sa masobra isa ka gatos ka mga personnel sang kumpanya ang naglibot sa nagkalain-lain nga eskwelahan agud malantaw ang tagsa ka sitwasyon umpisa sa adlaw sang eleksyon tubtob natapos ang proclamation sa mga nagdalaog nga kandidato.
Ang kadalagan sang Oplan Halalan 2025 resulta sang pagbinuligay sang Commission on Elections, Media kag tanan nga mga Ilonggo. Madumduman nga sang 2023 barangay kag sangguniang kabataan elections nangin 100% man nga uninterrupted ang supply sang kuryente sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tulungan naging guba paagi sa pagpatapak sa piso ng 109 ka mga illegal muffler nga nakumpiska sa Iloilo City Traffic and Transportation Office sa giniwat nga anti-muffler operation batok sa magahod ng mga tambutso sa siyudad sa Iloilo. Personal naging tampungan ang ceremonial destruction sa Iloilo Freedom Grandstand ni Iloilo City Mayor Janet Treñas nga nagmando gid nga pasangkaron ang pagpanakop sa illegal muffler nga istorbo sa palibot ng siyudad bangod sa ginatuga sining nga gahon. Gan presentar man ni ICT Team O Head Retired Colonel Alderico Garbanzos sa alkalde ang ila recoveries kaupod ang gintingog nga mga operasyon sa LTO kag ICPO. Panugyan ni Garbanzos hindi sila maguntat sa pagpanakop bangod dinhi ang nasaad sa Regulation Ordinance 2023-071 nga dapat sundon sang mga motorista. Ginpasalamatan naman sa alkalde ang mga traffic enforcers ang ICT Team O, Kapulisan, LTO sa pagsuporta sang ordinansa. Sa mensahe sinigin pahayag niya nga dugang nga iya gid ginasaladuhan ang kapisan sa mga ICT Team O enforcers kag iya ginhinyo sa mga bago nga lideres ng Iloilo City Government nga dugangan ng mga benepisyo sa mga traffic personnel nalin sa pagpasaka sa ila sweldo, paghatag sang insurance kag pagpatigayon sang quarterly regular check-up agud matipigan man ang ila ikaayong lawa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libre nga driving seminar sa mga estudyante ginlonsar agud mapunggan ang mga aksidente nga nagakatabo sa mga kalsada sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Maghahatag sang libre nga driving seminar sang Iloilo Provincial Government para sa mga estudyante agud mapahagan-hagan ng numero sang aksidente sa dalan. Sunod sa Provincial Government, ang libre nga theoretical driving seminar igatanyag sa mga estudyante sang junior kag senior high school sa mga lugar nga madamo sang insidente sang disgrasya sa kalsada. Ginpatawag sa Provincial Task Force on Road Safety ang mga miyembro sang Technical Working Group para sa isa ka preparatory meeting agud istoryahan ang mga detalye sang plano. Luyag sang programa nga paagi sa edukasyon malikawan ang mga trahedya sa dalan nga nagakatabo sa kabataan kag ang matudloan sila sang responsibilidad kag kahulugan sang disiplina sa dalanon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabatong sang bulig ang isa kanay rebelde halin sa Iloilo Provincial Government. Pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kag 61st Infantry Battalion Philippine Army ang anay rebelde. Nakabaton sang financial assistance sa ilalom sang aid to individuals in crisis situation o kon AX program. Ang paghatag sang bulig ginpangunahan anday Mr. Rani Melvi Cuarte, Acting Department Head sang PSWDO kag Ms. Ronaville Gayem, Enhanced Comprehensive Local Integration Program, Focal Person. Ang bulig pinansyal nalakip sa mas malapad nga ICLIP framework, isa ka inisyatibo halin sa gobyerno nasyonal nga nagatuyo nga buligan ang mga former rebels pinaagi sa madamo nga interventions. Ginpasiguro sa Iloilo Provincial Government ang bugos nga suporta sa nasambit nga programa agud maduso ang inclusive development kag katawhayan sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tunulada nga paho ang ginanda sa probinsya sa Guimaras sa publiko kasunod sa pagbukas ng Manggahan Festival. Sininga bulan sa Mayo ginasaulog sa mga Guimaras noon ang ginakabig Premier Agricultural Festival sa rehiyon. Bida sa selebrasyon ang matamis kag world-class nga paho sang probinsya nga ginadugukan sang mga dumuloong. Sa mga luyag naman magpaayaw kaon sang paho. May mango eat all you can nga ginatanyag ang probinsya. Ginabalik-balikan ang paho sang Guimaras bangod sang katamis. Hindi lang nga ginadayaw sa mga lokal nga turista pati na sa mga foreign nationals. Kaduhan sa Manggahan Festival ginasaulog man sang Guimaras, subong nga Mayo ang provincehood anniversary sang probinsya. Humalin sa isa ka sub-province ang tuig 1966, tubtob sa nangin probinsya ang isda sa ginhiwat nga plebisito sa tuong Mayo tuig 1992, malayo na ang nalabot sang Guimaras. Madamo sang developments ilabi na sa sektor sang infrastruktura, edukasyon, agrikultura kag turismo. Sa pagsaulog sang provincehood anniversary sang Guimaras, gindeklara man nga special non-working holiday ang Mayo 22 sa bugos nga probinsya
sa gahom sa Republic Act 1118 nga ginpirmahan ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa pagumpisa sang selebrasyon ginpahayag ni Guimaras Governor J.C. Raman Nava nga hindi lang matamis nga paho ang katanyag sang probinsya bangod madamo nga aktibidad ang ginahanda sang gobyerno probinsyal para sa tanan. Mango theme competitions, cultural performance, agri-trade fair, food festival, music fest, Miss Guimaras Sports Tournament, panabor sa Isla Farmers and Fisher Folks, kag madamo pa. Sa pagsaulog sa Manggahan Festival, ginaagda ni Governor J.C. Ramanava ang tanan nga magpadulong sa isla, magsinadya, kay magpakigbayan sa selebrasyon sa Manggahan Festival nga magalawig, tubtob sa Mayo 25. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mangingisda sa Pontevedra Capiz, ginahaylo sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council nga magparehistro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginahaylo sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o MFARMC ang tanan nga mingista sa Pontevedra Capiz nga wala pa nakaparehistro nga magparehistro na agud makabatong sa anuman nga asistansang ahensya sa gobyerno. Sa interview kay Jermaine Dapat, Provincial Official Folk Representative sa Capiz, kag MFARMC Chairperson sa Pontevedra, ginpayag niya nga importante nga makaparehistro ang mga ngingisda kag ma-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC agud maka-avail sang assistance pananglit nga mahalitan ang ila pa lang nga buhian. Payag pa ni Dapat nga kunting ululan, isa sa mga pagpanghanggat sa mangingisda sa munisipalidad, amo ang baha kag isa sa mga tikang ni Dapat, sang siya ang napilian bilang chairperson sang MFARMC Pontevedra, amo ang paghiwat sa boat registration. Sa karon may masubra sa 1,000 na nga nakaparehistro kag nakapa-insure sa PCIC. Bugang pa ni Dapat nga padayon man ang iya nga paghaylo sa mga mangingisda nga magparehistro sa kada pagbisita niya sa coastal area sang munisipalidad. Dili sa amon man sa Pontevedra, pagabot sa mga tag-umulang, kami ang station, di nagalapot sa amon ang tubig halin sa second district. Di kami ang nag-abot ang ilang talang ng tubig. So masami kami mga babakasi rin. So ang una kung nabindang kong tao, di ko siguro kung naghimo ako isang tikaw na nagpangayo ako sa ginatawang pahubot sa ato dinalang niyo, na kung himo, kung magagulat ako, magahimo ako sa ginatawang boat registration. Nabatian ang kabaysang pahayag ni Dapat. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kabayan sa selebrasyon sa National Heritage Month subong Mayo, nagtanyag ang National Museum of the Philippines Iloilo sang libre nga lecture and workshop sa paghimo sang replika sang Oton Gold Death Mask. Ang workshop nga may tig-ulo nga pintok-pintok crafting the Oton Gold Death Mask inpasakupan sa mga Ilonggo visual artist, kabataan, empleyado kag iban pa. Kaupod ang National Museum of the Philippines Iloilo kag Ogtunganon Visual Artist League sa pagpanguna sang visual artist nga si Boy Masculino. Tinutuyo sa mga organizers nga mapasanyog pa ang ihibalo sang publiko na tuhoy sa pamuso nga historical artifact. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mainit naging balikan sa football community sa Western Visayas ang opening ng second Edwin Caro Laruan Memorial Football Festival sa Central Philippine University Football Field sa nadigad nga Mayo 16. May pulo ka kategorya ang festival sa diin may ara sang Mixed Born 2018, Mixed Born 2016, 2014, Boys Born 2012, Boys Born 2010, Boys Born 2008, Girls Born 2008, kag Men's Open 40 and above. Kag may kategorya man para sa mga nanay sang naghampang sang football. Ang ining kahiwatan hindi lang isa ka football tournament kundi isa man ka tribute kay Edwin Caro Laruan, anay CPO Sports Director, kag broadcast journalist nga ang passion kag commitment sa football nakahatag inspirasyon sa madamo nga players kag football enthusiast. Ang mga hampang ang naglawig tubtob sang Sabado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napaidalog sa tatlong adlaw ang Credit and Insurance Information Campaign and Promotion sa Department of Agriculture Western Visayas ang 8 ka mga farmer cluster association sa rehiyon. Sila ang gintudloan kung paano makakuha sang business loan, financial assistance kag grants halin sa funding agencies. Sunod sa DA Western Visayas, sanduman sang financial literacy nga mabuligan ng mga asosasyon nga madumala sang husto ang ilang kwarta, mapataas ang income, mapabili ng ila liquidity, kag manginwais ang mga ini sa pagsulod sa kasugtanan sa utang. Ang mga partner agencies sang DA kaangay sang DTI, DOLE, PCIC kag APC ang nagpatpatman sang ila programa kag serbisyo sa giniwat nga aktibidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Masalyugon pa sa Negros Occidental Provincial Government kag Department of Agriculture ang Agriculture kag Fisheries Resources sa probinsya. Ginpermahan sa provincial government sang DA ang Memorandum of Understanding sa guidelines sang pagtukod sang Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension for Development Network. Ini bilang kabahin sa pagtinguha sang ahensya nga ma-institutionalize ang agriculture and fisheries resources para masuportahan ang pagsanyog kag modernisasyon sang sektor. Ginalauman man nga mangin globally competitive kag sustainable industry ang pagpanguma kag pagpangisda sa Negros Occidental para malabot ang ginhandom nga food security kag papanami pa ang kabuhi sa mga mangunguma kag mangingisda sa probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsapol sanday DA Assistant Secretary Logistics Daniel Atayde kay Governor Ferdinand Castro para hambalan ang mga ginapangatubang nga problema sa mga mangingisda sa Capiz. Lagip sa mga prioridad na ginaduso sa probinsya mo ang cold storage facility nga ginalantaw mangin iyabe sa paghatag sang mas mataas nga balor sa produkto sa mga mangingisda, pagpabakod sang supply chain kag pagpanubo sang kaperdihan sang produkto. Suno kay Atayde dapat buligan ang sektor sang pagpangisda sa Capiz nga maluwas sa masami nga problema ang post-harvest loss. Manamong nga isda ang nagkalaguba. Bangod wala sang pasilidad para sa husto nga pagpreserbar. Nagupod man sa sinapol sanday Joey de la Cruz sang Provincial Agriculture's Office kag Rio Garcia sang Provincial Economic Development and Investment Promotion Office nga pareho nga nagapabutyag sang suporta sa among nga plan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:22. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Lunes, Mayo 19, tuig 2025 sa dugang pangabalita kag impormasyon. I-follow lang kag i-share, i-like ang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Ma'am Imelda Bayla nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad. O naging lamang inyo alagad ang inyong tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.